So welcome guys sa ating live market update. So review natin market last week, no? And sa gold, Bitcoin and USD. So recently sa gold nag-create ng bagong all-time high. May makita natin dito is nasa taas na tayo, no? Makita natin yung bullish move, no? Prior weeks. So dito pa lang nag-create na tayo ng pullback move, then nag-bullish move, no? Hanggang mag-create ng all-time high sa taas, nasa 3,790 na yung pinaka-peak or yung all-time high ng gold, no? So if titingnan natin sa lower time frame, like 1 minute, no? So meron tayong mga buy signal dyan gamit yung trading system natin. So makita nyo dito yung may access sa system, yung mga alert natin. So galing mismo yan sa system natin, no? So makita natin yung time frame. Example ng time frame dito is 1 minute. Then dito naman is 5 minute, no? Then exactly kung saan nagkaroon ng signal, doon yan magbibigay ng alert sa Discord. Then merong time yan, no? Kung anong oras, kung anong price, kung saan yung best entry ng trades, no? So kanina merong buy signal dito sa malapit sa key level and dito, no? So if nasa 1 minute time frame tayo, if 1 minute kasi scalping yan, scalping, no, or mabilis na trade. So mag-entry ka agad after ng signal, no? Kung saan yung signal, doon ka mag-entry. Then makita natin, pwede ka mag-secure ng TP mo like 20 to 50 pips, no? Then stop loss nasa 10 to 50 stop loss. Example dito, maganda mag-TP nung 90 pips or 80 pips, no? So since volatile yung gold, kaya mas malaki yung pip movement. So pwede ka mag-exit dyan. Eh nakita natin nag-pull back lower, no? Tingnan natin sa 5 minutes time frame. So kaninang umaga, kaninang hapon, no? Nag-hold above dito sa key level, no? So base pa lang dito, bullish bias tayo combined with fundamentals and market sentiment, no? Na pataas lang yung direction ng gold, no? Mag-enter tayo ng buy position if swing or day trade if nag-pull back, no? Pullback sa key level or price below key level, no? So dito sa example na to is nag-bullish move na siya sa key level, no? Above na siya ng price. May nakita natin nag-bullish move siya dito. So right now, so tingnan natin ang possible mangyari sa gold, no? Ano yung anticipation natin? Is possible mag-pull back yan, no, sa taas. So anticipate natin yung profit taking, no? Kasi normal lang yung magkaroon ng profit taking or pullback, no? Kasi madami mag-exit ng position sa taas, yung mga naka-swing position, positional trades, no? Mga gold buy. So madami mag-exit ng mga trades diyan, no? Kaya nagko-cause ng pullback. So example dito, makita natin nag-create ng all-time high dito ng previous weeks. And nagkaroon ng profit taking, no? Nag-pull back lower ang gold. So possible anticipate natin yung ganitong scenario, no? Mag-pull back lower and after mag-pull back, doon naman tayo maghanap ng entry ng buy position, no? So, hindi tayo mag-enter ng buy if nagkaroon ng peak or sa high ng market. So mag-enter tayo ng buy trades if mag-swing or day trade kayo if nagkaroon ng pullback lower. And example ng pullback lower ay itong pullback move na yan, no? So yun yung mga example, kahit maliit na pullback lang yan, so pwede mo gamitin yan as confirmation ng buy trades after mag-pullback ang market. So right now, possible mag-pullback tong price na to hanggang sa key level na to sa 3,750, no? Malapit dyan, no? And dito, titingnan natin if mag-hold above ba dyan or sa next key level bukas, no?
So if na-anticipate natin mag-pullback lower, then ibig sabihin mag-sell tayo. So depende yan sa iyo kung gusto mo sabayan yung pullback move, no? So ako kasi if nasa bullish market structure tayo or yung fundamentals ay bullish, so mas better mag-wait ng buy trade setup, no? So pwede ka naman mag-sell, no? Depende yan sa anticipation mo or sa mga trades mo. Pwede mo naman gawin yan. So pwede mo i-scalp yung mga sell move, no? Mga sell bearish move. So as of now, mas better yung buy trades, no? Maghanap ng mga buy trade setup. So right now, yung key level is nandito, no? Tingnan natin if magbe-break below yan or hold above, no? So if mag-hold above yan, sa key level na yan, so possible magkaroon lang yan ng consolidation or ranging dito sa key level, no? Yan, continue pa rin yung bullish move. So malapit sa key level, yung best entry ng buy position kahit scalping, day trade lang, is price below key level, no? So best entry is nandito or hold above sa key level na yan. So sa 4 time frame tayo, if nandito yung price, may nakita kang bullish momentum, no? Buy signal, no? Nagkakaroon ng bullish move, malakas yung bullish momentum, price below key level. So pwede mo yan anticipate na possible mag bullish move yan. Yung best entry niyan, price below key level or hold above sa key level na to. Pero if malakas ang bearish momentum, no, based sa price action, malakas yung USD, malakas yung USD sentiment, no, possible mag pullback lower yan hanggang dito sa key level. So kaya always adapt sa market, guys. Wag tayo isang bias lang kasi possible mangyari yan, no. So hindi natin kailangan na yung bias natin is mangyari. Dapat mag-adapt tayo sa gusto gawin ng market, no? Dahil hindi natin control yung market, kaya always natin i-adapt yung sarili natin, no, kung anong gagawin ng market, no? Sa Bitcoin naman, so recently, so nag-drop yung Bitcoin sa taas, no? So right now meron tayong pullback higher dito. And makita natin may buy signal dito sa trading system natin, no? Nag-bullish move siya. Nagkaroon ng bullish momentum. So if hindi mo to nasabayan yung buy signal na to and yung bullish move na to, so mag-wait ka ng pullback and yung pullback nangyari dito and dito maganda mag-entry. No? Kahit late entry ka na. So pwede mo sabayan yung buy trade na yan. Example ka din naman, may sell signal, no? Rejection sa key level, may sell signal, no? So pwede mo i-trade yung sell position diyan. So pwede mo rin gamitin yung sell signal if nakapag-buy position ka dito, then merong sell signal, no? Pwede ka mag-exit ng trade dito for possible pullback lower or reversal, no? So tingnan natin yung key data for this week. So meron tayong Fed Chair Powell mamaya. Then sa Wednesday, meron tayong US President Trump speaks. Thursday naman meron tayong GDP, Gross Domestic Product sa US, Initial Jobless Claims. Sa Friday naman PCE. So ayun yung main key data natin for this week, no? So ayun lang sa market update natin, no? So rally natin yung paggamit ng trading system sa Discord natin. So yung may access sa trading system, panoorin nyo lang to. Then yung price action, mga topics natin, yung non-NFP, no, kung paano i-trade yung mga economic data report, and paano gamitin yung MT5 app, no.